First on Ken TV and her first year in Davao City, our nation's mutya, Ashton Olvega. Hi, Ashton. Finally, you know what? You're one of the artists talaga ng Viva that I always manifest na sana dalahin din nila here in Davao. I've seen in a way your journey. I've seen some of your series, although hindi ko siya natatapos to be honest. Okay lang. But I had that curiosity on you and feeling kasi that you will really become like the next big star. So I always manifest. Color tayo ngayon. At tinimingan talaga yung color ni Ashton. Yes. So Ash, this is your first time in Davao City. Yes po. Tapos the timing pa, Nakadayawan Festival. Oo nga So how does it feel celebrating Kadayawan and seeing your Dabawenyo fan? Super unforgettable nitong moment na to na first time ko sa Davao, tapos first time kong umattend ng festival na Kadayawan. And super happy ako and blessed ako to experience. Sobrang na-overwhelmed talaga ako sa support na naramdaman ko. As hindi ako, sinabi ko talaga sa kanila na parang isa yun sa mga performances ko na hindi ako kinabahan. Mas nag-enjoy lang ako. So parang you are comfortable and feeling at home really here. Oo nga eh. Alam mo, nakukuha ko nga yung mga punto nyo eh. Like, ang dali kong maano sa punto nyo. Oh. Sa accent nyo. So parang babalik talaga si Ash dito Yes, and hopefully next longer week. time. Next week agad. For vacation na, hindi na for work. Okay. So Ash, you did different series already and projects. And one of it is Mutya ng Section E, which do you consider as really one of the turning point of your career? Oo naman, yes. Yun talaga yung parang nagbigay sa akin ng break and opportunities para makilala din ako ng mga tao and para ma-appreciate ng mga tao yung talent or yung mga kaya kong ibigay dito sa industry. I audition for that role po. Tapos, parang kahit sinabi na sa akin na, oh, ikaw na yung JJ ngayon, hindi ako naniniwala kasi parang may fear ako na hanggat hindi pa nangyayari, hindi pa yan sure, pwede ka pang maalis, pwedeng mapalitan yung lead role, pwedeng hindi maging ikaw. Pero wala, ang galing-galing lang ni Lord. Super happy Everything ako. in His perfect time. Yes. And let's be honest, Mutya ng Section E is isa talaga sa mga series na nagpa-explode sa Viva One. When that series started or premiered, ang daming nag-subscribe, ang daming nag-download ng app. So, since then, Ash, can you say na nakapag-adjust ka na dun sa attention that you are getting? Parang ang dami na nakakakilala sa'yo, nakaka-recognize. Actually, hindi naman kailangan mag-adjust kasi kung paano ako before, tinatry kong i-maintain din yun. Ngayon, like kung paano ako nakakatanggap ng supporters ngayon. Parang hindi ko siya nilalagay sa utak ko na, uy, wow, mas sikat na ako ngayon kaysa before. Siguro more like parang mas happy ako and parang kapag nare-recognize ako ng mga tao, feeling ko ang dami kong nakikilala na friends na, alam mo yun, yung ganun feeling. So parang treating or considering them as friends. O friends or supporters, ganun. Pero syempre at the same time, may boundaries pa rin. Pero kapag nakikilala nila ako outdoors, hindi ko iniisip na, ay ano, ganyan, mas parang, uy, hello, parang alam mo, parang nakamit ka na kahit di mo pa sila nakikilala talaga, pero kilala ka kasi nila. So, parang, alam mo yun. Parang connection also. Yes, So, aside from Mutya ng Section E, what do you consider as one of, so far the most unforgettable or special na role or project you did? I remember you did a series with Miss Claudine Barreto. You had the movie with Papa P. Actually, lahat. Kasi, ibang atake yung binibigay ng yung series and yung movies na nagawa ko. And parang lahat yun may special place sa heart ko. Parang yung mga characters ko, may kanya-kanya pinaglalaban and parang lahat yun para sa akin, nagmamatter. So, hindi ko makapili. May dream role or genre pa ba sa bucket list mo ngayon na sana or mina-manifest mo na gawin? Dream role, gusto ko, fantasy ko lang to. Like, gusto ko magka-action movie or... Action? Oo, kasi okay. Parang fantasy ko siya dati pa. Tapos, bukod doon, gusto ko rin ng heavy family drama. Kasi... Actually, bagay ka din sa mga ganyang genre. Kasi lumaki ako na parang mga ganong movies sa Cinema One yung pinapanood ko. So, sabi ko, parang ang saya nito na ang dami yung cast as a family. Tapos,
titreat nyo yung bawat isa na parang pamilya talaga, tapos magdadramahan kayo. Ganun. And in fairness naman din kay Ash, I believe makakalaban naman din siya sa Ay, heavy oo. actingan kung sino man ang mga seasoned actors ang makakasama niya sa isa sa mga dream projects niya. So let's manifest that. And So now, Ash, aside sa acting, you are also now living your passion in music. Before we talk about your first solo major concert, let's talk first about your music. Like, Okay. how does music inspire you, affect your life? Paano siya naging source of inspiration for you? And what kind of music ba ang parang nagpaparelax sa'yo or you're into now? to be honest, I'm not into music before. Kahit nung nasa Okay. girl group ako, hindi ako mahilig makinig ng music. Hindi ako confident kumanta, hindi ako confident sumayaw. Pero recently ko lang siya like nagustuhan talaga. Nung nawala yung girl group ko, parang doon ko na-realize na, uy, I was happy pala while performing. Parang na-miss ko yung fulfillment na Okay. nararamdaman ko nung na-stop yung girl group ko. Kasi nung nasa girl group ako, parang sabi ko, sana acting na lang yung ibigay sa akin kasi gusto ko nga acting. Ganon. Sabi ko, hindi ko alam bakit nilalagay ako ni Boss Vic sa girl group. Pero blessing in disguise siya kasi natutunan kong kumanta, sumayaw, and na-build din dun yung confidence ko. And ngayon naman, sobrang na-enjoy ko din yung music. I feel like ayoko siyang stop. So parang gusto ko talagang ipagsabay yung singing and yung acting, yung pag-perform. Kasi para din siyang therapy. Alam mo yun, parang may mga bagay ka na hindi mo malalabas, na doon mo lang malalabas. Yes. Para siyang acting. Ganon din yung acting and yung music para sa akin. Para siyang, And you didn't know na yung song mo nakaka-connect siya to someone that helps that person na siguro going through something, Totoo yan. na listening to your song, listening to your music, you didn't know nakakatulong ka sa healing journey niya, Yes. or ini-inspire ka niya. And when you shared kanina, quickly lang naisip ko, it is really important also for artists to really trust the decision of the management, because there are times sa minsan hindi natin hindi na iintindihan ang decision sometimes na bagay ba talaga ako dito? Yes, totoo. I'm really destined for this. But then later on you'll realize na once you just trust the process and the management, parang nagwo-work talaga siya in perfect time, yes, right? totoo. And with what you said naman, na-realize ko din habang nagsasalita ka na nakaka-inspire kami, nakakatulong kami ng mga tao or mga listeners namin. And I believe na as an artist, I think bukod sa may ipakita mo na perfect ka, mas work namin na maka-inspire and maka-relate sa mga tao. And speaking of another milestone in your career, you will be having your first major solo concert Yes. Oh my happening gosh. next week while we are filming this Kentuhan. Your reaction when the management said na, okay, Ashlyn, you will have your first solo concert. Actually, sobrang honest ko talaga. Sasabihin ko, nung sinabi sa akin na magkaka-concert ako, naisip ko talaga, kaya ko ba? Talaga ba? Parang ako? Pero alam mo yon, parang given that opportunity, parang na-realize ko na mag-focus ako sa faith instead of fear, and mag-focus ako na I think yun talaga yung pinapractice ko until now, na parang mag-jump lang and maniwala ka sa sarili mo. Kasi way back, yun talaga yung struggle ko, like doubts, tapos mas nakikinig ako sa opinion ng ibang tao. Pero nung nag-acting ako, parang doon ko na-realize na, kailangan mo lang talagang just to enjoy and to be yourself lang. Tapos magagawa mo lahat ng kailangan mong gawin talaga. So it's really living in the moment, and there are really times na kahit tayo nagda-doubt tayo sa mga sarili natin, and it's also important that we are surrounded with people who has good intentions and see so much potential on us, na binibigyan tayo ng right opportunities to Yes, grow, not yes. just as an artist, I believe, but even as a person. So you are so blessed to be surrounded with so many people believing in you and giving you thank you. opportunities. So now, is this concert
a love letter of Ashton to her fans? Siguro, mas more on appreciation letter kesa sa love letter. And dun din, ipapakita ko din talaga yung journey ko, like from scratch. And an inspiration letter din para sa lahat ng mga taong hindi lang nangangarap na sa industry namin, kundi sa iba't ibang industry na lahat tayo may struggles and lahat tayo, minsan yung mga weaknesses natin, yun pa yung nagiging strength natin. And most of the time, we really have to do it scared. Just have to Love jump. it. Let's do it scared. Always take the risk. Live in the moment. Trust in yourself. And of course, surrender everything to the Lord. Now, Ash, Yes. after the concert, ano pa ba yung mga aabangan naming projects? On Viva One, a TV project, a movie project? I'm not sure if pwede ko nang i-announce pa, pero magkakaroon ako ng project after. OMG. So, ang hindi pa lang i-share ni Ash is kung sa streaming platform or on TV or on Kasi movie. diba, like sa mga supporters ko, alam na nila yan na parang hanggat hindi pa nagsa-start yung taping day namin, hindi ko pa inaano na, ito na yung work ko. Yes. So, let's see. So, kalma-kalma lang Pero muna. so far, meron naman, kasi like, so I super love ko talaga lahat ng mga Viva bosses namin. Like, kahit nung kami na nagsisimula pa, binibigyan talaga kami lahat nila, yung mga bawat artist ng opportunities para ma-train, mabigyan ng mga opportunities. Alam mo yun, mas mahon kami as an artist. And ayun, di talaga kami pinapabayaan nila. Yes, and waiting season is also an opportunity to learn and relearn. Yes. So it doesn't mean na nagpapahinga yung mga favorite artists Yes. natin ay nakatambak na sila or wala na silang ginagawa, but more on preparing for something bigger and better for all their Yes, supporters. tama. Now, your message sa lahat ng The Bawenyo fans who showed up. Yes, grabe sa mga Davaoenos, may mga nakikita akong stories nila or sa Twitter na sinasabi Grabe, nila. halos lahat ng feed ko sa thread and on TikTok. Ay, talaga po. Ikaw, in your yellow dress, kumakanta on stage. Thank Sabi you. ko, grabe, ang lakas pala talaga ni Ashlyn in Davao. Oh, thank you po. Ayun, parang nakikita ko na nag-wait sila doon for more than 5 hours para hindi nila makaalis doon sa spot na yun. So, sobrang thank you po talaga sa lahat ng Davaoenos na may pumunta pa sa airport. May naghintay Okay, pa sa nag-abang airport. pa sa Opo, airport. Grabe guys, thank you so much. Hindi lang kami nakastop kasi baka mag-cause ng commotion. Oo. Bawal daw. So, kaya tinry ko na lang mag-hi, pero sobrang na-appreciate ko po talaga yon. And sa lahat po nang pumunta sa event, thank you din po, especially sa mga sigawan nyo, sa mga ngiti nyo. Sobrang na-enjoy ko talaga. I feel like at home talaga ako. Like, ang saya mag-perform na gano'n. Parang, kasi una pa lang, parang na-realize ko na kagad, hindi pa ako nag-perform na parang with just your presence, sobrang happy na nila. Yep. So, nung nagdating ako, umakyat ako sa stage, hindi ako na-pressure mag-perform kasi nakita ko sila na parang, feel ko naman din nila ako i-judge. Feeling ko mas mag-enjoy lang sila kahit anong gawin ko. So, mas naging comfortable ako. Yes, and thank you so much also, Ash, for giving your best to all your fans na for sure hindi lang yun from Davao City, may mga lumuwas pa from other provinces for sure just to see you. So thank you very much. Thank you And din looking po. for, I know the next time I will see you, mahihirapan ako because you're the biggest star Ay, already. hindi naman. Hindi na siguro ma-request ng sit down si Ay, Ash. hindi. So let's manifest Punta lang tayo that. dito. So now, Ash, thank you so much. Thank you din po. Hindi ko man kaya ang 100 bulaklak for you, but just a simple flowers Ang for our cute. nation's Thank Matia. you po. Ashton, thank you very much, Thank you, Sir Ash. Ken. To close Thank you po. this, 5 years from now, where do you see yourself? 5 years from now, I think, I'm not sure kung nasa na ako, pero i-make sure ko na genuinely happy pa rin ako at na-enjoy ko pa rin kung ano man yung ginagawa ko kung dumating na yung taon na yun. Yes, let's manifest that because this girl deserves all the love and support. Ay, Our thank you nation's po. Matia, Thank Ashton!